So, hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So, yun. Thank you sa mga nakapanood po ng ating last video. So, ito po yun. Yan, ang ganda-ganda po ng ating feedback po dyan sa video na yan. So, makikita po ninyo dyan is puro green po lahat. So, ibig sabihin, all goods po yan. Okay na okay. So, mas madali po natin matatarget po yung ating watch hour na 4,000. So, yan po, nakikita po ninyo. Nasa 2,927 na po tayo. So, short na lang po ng 1,073. Yan. So, thank you. Maraming salamat po sa panonood po ninyo ng ating video. So, tapusin po natin yung video na akin pong ginagawa. Nasa ganun, mas marami tayong mapulot na aral. At the same time, may mga information po ako dyan kung saan nyo po ako pwedeng pasahan ng mga inaalok po ninyo na barya. So yun, in this video atin pong talakayin yung mga 2013. So bakit ko ba ito gustong talakayin? So mamaya sasabihin ko sa inyo, i-open ko po sa inyo yan. So wag na natin masyadong patagalin, pahabain. So thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. So tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So yun thank you po ulit sa mga nakapanood po ng ating last video. So ang ganda po ng feedback po niya. So thank you po dyan. So mas madali natin ma-reach yung ating goal niyan. Thank you mga coins. So yun, in this video atin po talakayin itong mga 2013. So bakit ko ba itong gustong talakayin? Kasi dahil po dito sa ating isang ka-coins na nagpasa po sa atin ng 2013. Akala niya yun po yung tinatawag nilang bold letters. So, yun. I-shoutout ko na rin po siya. So, ito po. Si Sir Albert. Yan, si Boss Albert. So, yun. Tinanong ko siya muna kung paano niya ako nahanap. So, simple lang po yung sinabi niya sa akin. Napanood niya kasi yung mga last video po natin. So, ito po yung comment niya. Yan. Tinignan ko po kasi lahat ng video mo and post nyo po. Kaya nahagilap ko po kayo. So, yun. Sabi ko nga po sa inyo, tapusin po natin yung mga video natin na sa ganon, malaman po natin kung saan po natin pwedeng isubmit yung mga coin po natin pong hinahanap. So, yun. Pag may mga comment naman po kayo, mga coins, nire-reply ko naman. Yan po. Medyo busy lang kasi talaga mga coins. Sabi ko nga po sa inyo, may trabaho po tayo. Itong coin vlogging po natin is isinisingit lang po natin to. So, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo kaagad na re-replyan. So, medyo loaded din kasi sa trabaho. Siyempre, mas po natin, mas prepare po natin na kahit papaano makapagpahinga po tayo. So, para makagawa pa tayo ng mga vlog na ganito. So, siyempre, rest muna mga coins. So, yun. Sinabitan niya ako ng mga coins. So, tinignan natin yung isa-isa. So, nalaman ko na yun po ay isang common. So, syempre gusto natin siyang i-correct or gusto kong mas matuto po siya. So, ito pong channel po natin. Nagtuturo po ito o nagsasaad po ito ng mga value ng barya or mga patuloy natin na binibili. And yun, shoutout po muna bago tayo mag-start. Shoutout po kay Sir Benito. So, yan po. Nagpasa rin po yan sa akin si Sir Benito. So, yun, nagkausap naman po kami. Na liwanagan naman po siya. So, Sir, thank you sa pag-subscribe niyo po sa ating channel. So, yun, tapusin po kasi natin yung video mga coins. Sa ganun, malaman niyo po kung ano po yung mga coin na aking hinahanap. So, ito po. Yan. So, ito po yung bibigyan ko po kayo ng sample ng ating common coin na 2013. So, ito po siya. Zoom in lang po natin. So, ito po yung common variant po ng 2013. So, ang harap po niya is normal lang. Makikita niyo po, normal po siya. Yung pinaka rim niya po, outer rim niya po is medyo makapal o labas po siya. Yan.
So sa pinakalikod niya o pinaka-reverse po niya is ito po yung tinatawag po nila na die 3. Yan. So ano ba yung mga katangian ni die 3? Unang-una, yung outer rim niya po is yan, embossed po siya, labas mas makapal. And yung 1993 niya mas malaki po yan. So yan, yung bangko sentral niya po same as sa mga iba medyo malaki po. So nakulot pa nga. So yan po. Ito po yung common na 2013. Yan. So ilang klase po ba to? So ito po yung common mga coins. Kung may value po to, wala po. Face value lang po yung mga ganito na 2013. So hindi po tayo bumibili ng ganito. So yun, binibigyan ko lang po kayo ng info na sa ganon may idea po tayo. Yan. So ito po yung isang variant. So ito po yung isa pong variant pa. So as you can see, sa makikita po ninyo, yung kanya pong obverse o pinakaharap po is common din po. Then sa reverse niya po mga coins, yan, makikita nyo po dyan yung yan. So ito po yung tinatawag nila na tisoy o tinatawag nila na fake frost. Yan. Yan. Makikita nyo po. Ito po yung umiikot-ikot na to. So possible hindi ko matawag to na laster, pero more on parang frost-like po kung tawagin ng iba nating mga collector. So yun tinatawag po nila ito na tisoy. Yan. So ang difference niya po dun sa iba, o may isa po tayong variant kasi mga coins, so wag po kayong malilito dun ha mga kakoin. So ito po yung isang variant po niya, yung tinatawag po nila na reverse frost. Yan. So ito po. So unang-una nyo pong mapapansin dyan, so kung medyo matagal na kayo dito sa ating channel, makikita at mapapansin nyo po una dyan is yung outer rim niya po. Yan. O so yung pinakalabas na rim, ito po yung outer rim, yung labas, o ito po yung inner rim po niya. So para mas madali natin matandaan, inner and outer lang po. Yan. So ito pong nasa gitna na to, ito po yung tinatawag nila na cogwheel, o yung ito pong parang gear na nasa loob po ng inner rim is cogwheel po ang tawag po dyan. So ito po mga coins, so unang-una po ninyong makikita dyan at mapapansin is yung pinaka outer rim niya po is mas embossed siya. So ito po yung tinatawag nilang fake frost sa may bandang kanan. So ito po yung tinatawag nilang reverse frosted. Yan, yung sa may bandang kaliwa. So makikita nyo po dyan yung pagkakaiba po nila. So yan po. Saka sa pinaka-texture niya lang po. Ayan, nakikita niyo po yung 1993 po ni reverse frosted is medyo malaki. So yun, medyo nagiging na naman ang ating doggy kasi ayan, gusto nang pumasok dito sa ating bahay. So yun po. So ito po yung pinaka ano po niya, reference po niya. So yan. Ayan. So yan, makikita nyo po yung pinaka differences niya mga coins. So ito po, itong tinatawag nilang tisoy o tinatawag nila na fake frost. So wala po itong value mga coins. So isa lang po ito sa mga variant o variation ng mga barya natin. So yan. So ito po may value po ito. Itong mga ganito. So lagi nyo pong unang, yung harap po nito mga coins, ito po, normal lang po siya. So ito po yung pinaka obverse niya. O makikita nyo, harap niya is normal lang po. Yan. So sa likod po, yan. So reverse niya, yan, makikita niya po yung difference. So magkano ba itong ganito? Possible, dati po kasi nakakabili po tayo dito na 250 each. Before po yan mga coins. So nag-start ako, mga ganun po yung presyohan po niya, 250 each. So sa ngayon possible pwede siyang ibenta ng 100 to 150. Yan. So kung tatanungin nyo kung alokin nyo ako mga coins, so hindi po tayo bumibili ng ganito. Nagbibigay lang po tayo ng reference para na sa ganun may idea po kayo kung magkano nyo po pwedeng maibenta po yung mga coin o barya na inyo pong hawak-hawak. So yung isang variant na po. So ito po yung isang variant niya. So ito po yung tinatawag nila na bold letters or bolder letters po. Yan. So makikita niyo po unang-una dyan
is yung 1993 niya po. Ay, 2013 niya po. Sorry. Ito po yung 1993 pala. So, yung 2013 niya po, makikita niyo po, mas bolder o angat po siya. At the same time, yung kanyang Republika ng Pilipinas is embossed na embossed, mga koy. So, makikita niyo po, ayan po. Saka yung pinaka outer rim niya po is halos hindi na makita. So, wala po siya halos rim sa labas. So, kita niyo po. Yan. Labas na labas siya. So, ito po yung common. Yan. So, mas madali nyo siya ma-identify, mga coins. Kasi dun sa pinaka, ano niya pa lang, 2030 niya pa lang, masasabi nyo, ay, oo nga. Magkaiba nga. Ayan, oh. Kita niyo po. Naka-emboss po siya. Mas malaki, pati yung pinaka Republika ng Pilipinas niya, mga coins, makikita nyo kagad dyan, ha? Magkaiba po talaga. So, lalo na dito sa pinaka-reverse po niya, pinaka-likod po niya. So, yan po. Liwanagan po natin para mas makita po ninyo. Yan. So, ito po yung pinaka-reverse niya, mga boys. Yan. So, mapapansin niyo po dyan yung 1993 niya po is mas malaki po yung bolder letters. So, yan. Yan. Kita niyo po agad. Pati yung kanyang cogwheel. Yan. Kita niyo po agad. Mas bolder po talaga. Diba? Mga coins. Diba? Kitang-kita niyo naman magkaiba sila. So, yan. Diba? So, yun. Kita niyo naman po. Medyo malayo po talaga. Yan. So, ang price yan. Yun. Ito po yung bold letters, mga coins. So, price po nito, before, makakabili po kayo nito ng mga 600. Yan. 600. Way back, 2022. Yan. So, ito po may post po sa group. Yan. Kita niyo po. Nasa 600 niya po binibenta yung kanyang 2013 na bolder letter po. Yan po. Kita niyo po dyan. So, yun po, mga coins. Possible ngayon pwede po kayo makabili ng ganito na worth 400 to 500 siguro. 200 to 300. Depende po sa condition po yun. So, yung iba kung rush, pwede nyo pong ibenta ng 150. Sobrang bilis po, mabibili po yan kaagad. So, sa mga ganitong kondisyon, masabi ko, sobrang ganda po nito. Yan. So, yun. Sana medyo may natutunan po kayo sa ating tinalakay na 2013. No? 4 na variant po ng 2013. Kung may dadagdag po kayo dyan, comment lang po kayo sa ating comment section. So, mga nag-aalok po sa akin ng 2015 na frosted, yan, ito po siya, napakadami ko po 2013 na 2015 sorry na frosted, yan po, yan. Kita niyo po, napakadami, puro frosted po yan. Ito po, ayan, baka sabihin nyo gino-joke ko po kayo, yan po. So ang hinahanap po na variant dito sa 2015 na frosted is ganito po. Yung tinatawag nila nga black tone. So ito po, i-zoom in po natin na sa ganun mas makakilatis po ninyo. So makikita po ninyo dyan, parang gray po siya. Ayan, kita nyo naman po, sobrang ibang-iba po siya dun sa kanyang mga kasama. So ito po yung normal. Ayan po, kita nyo po, malayong malaya. So, yan po. So, gusto nyo, liwanagan pa natin sa ganyan. Mas makita po ninyo. Yan. So, ito po. Yan. Medyo malayo po talaga. So, sa over, sa harap, kita nyo naman po. Parang gray po yung hinahanap po na coin na 2015. So, ito po. Yan. Ganitong texture, ganito kaganda yung aking pong hinahanap na coin. Yan. So, yan po.
Sa mga supporter po natin dyan, sa mga sumusuporta po sa ating channel, maraming salamat po. Sa mga tumapos po nitong video na to, thank you mga coins. So ito nga po pala yung mga nag-comment sa ating last video. So ito po sila. So yun, maraming salamat po sa pagko-comment po ninyo, sa panonood po ninyo at walang sawang panonood po sa ating mga video, and thank you po. From day 1, sinamahan niyo po ako hanggang ngayon. Nandito pa rin po kayo. So, sa mga bago naman po, please subscribe to our channel and pakiclick na rin din po yung ating bell na sa ganon ma-update po tayo sa mga presyo, variant po na hinahanap po o posibleng hanapin po ng mga collector. Yan. So, maraming salamat po ulit sa mga nakapanood ng ating video, and mga nagko-comment po ng negatibo dyan, okay lang po yan mga coins, wala pong problema dyan. Alam nyo naman po sa sarili nyo kung tayo po ay legit. So marami po tayo nabilihan dyan mga coins. So meron po akong comment po dyan sa ating last video, which is ito. Yan, nag-comment po tayo dyan, pinin-comment po natin kung saan nyo po pwedeng mahanap o makontak. So yun lang po mga coins. Maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating coin vlog for today. Yun. Ingat po kayo sana palagi, and God bless us all. Kita-kits po sa susunod na vlog. Bye bye.